Maraming salamat po, mahal naming Pangulo. Ang inyo pong inspirasyon ang aming babaunin sa pagpapatuloy na tunay na diwa ng EDSA, ang pagbabayanihan. Makakaasa po kayong kami ay kasama ninyo sa tuwid na daan at kapit-bisig po nating ibabangon ang Katiil, itatayo ang Davao Oriental at paglilingkuran ang Pilipinas natin. Walang iwanan. Mabuhay po ang mga Davaoenyo! Mabuhay ang Davao Oriental! Palakpakan po muli natin ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang amin pong pagpapasalamat sa lokal na pamahalaan ng Davao Oriental sa inyong mainit na pagtanggap, Governor Cora, kila Ma'am Net, Ma'am Jing, sa miyembro po ng inyong tanggapan, marami pong salamat. Ayan po mga kaibigan, ang naging pagsasalita ng Pangulong Benigno S. Aquino III. And of course, nakikita nyo po sa inyong television screen ngayon, ang mismong Pangulo talagang hindi pa humihinto para dun sa pakikipag-ugnayan. Bukod sa gobernadora ng Davao Oriental, nandiyan po at direktang nai-relay sa Secretary to the Cabinet, Jose Rene Almendras. Kani-kanina nakita natin dun sa mismong entablado sina Secretary Marrojas, Secretary Dinky Suliman, si Secretary Singson ng DPWH, and of course led by Executive Secretary Paquito Ochoa. Ito po yung mga, alam nyo po ba kung ano yung binanggit ng Pangulo, yung kaiban yang mga taga-Katiil ug apil ang yang mga katauhan, sige da abante da kita tang kisum na mas luwas, mas ligon ug mas abunda. Yan, ibig sabihin po niyan, kasama ang mga taga-Katiil at ang sambayanan, tayo nang umarangkada patungo sa bukas na mas ligtas, mas matatag at mas masagana. Ayan, kailan pa ako naging interpreter ha? Pero yan po ang ibig sabihin ng mga huling tinuran ng Pangulo sa kanyang pag-alis dito po sa bayan ng Katiil sa Davao Oriental. Susunod at tutunguhin ng Pangulo ang bayan ng Loon sa lalawigan ng Bohol, bago ang mga bayan ng mga bayan diyan sa Leyte, sa Eastern Samar, gayon rin sa Cebu. Ito po ang and of course ihahatid pa rin po yan ng telebisyon ng bayan live sa inyo mga tahanan. At hanggang dito sa mga pinakahuling pagkakataon na sa mga gagawing selebrasyon ng Pangulong Aquino, hindi lamang po dito sa Davao Oriental kundi dyan sa mga binanggit kong mga lalawigan. Ang convoy ng Pangulo ay paalis na dito sa grounds. Kakaway pa rin ang Pangulo mula dun sa kulay puti nitong SUV. Habang papalayo diretso doon sa kung saan nakahimpil ang chopper ng Pangulo na siyang maghahatid naman sa mga kanugnog bayan na naunang mga nasalanta ng kalamidad, lalong-lalo na sa bahagi ng Bohol. At dyan sa Cebu na sinalanta ng 7.2 magnitude na lindol. Gayun na rin po yung mga lalawigang naunang sinalanta ng Bagyong Yolanda. And of course, ang patuloy na pakikipag-ugnayan din sa ating mga kababayan doon sa mga direktang na benepisyuhan ng mga tulong ng pamahalaan. Ulitin ko lamang po mga kaibigan, yung binanggit ng Pangulo, hindi lamang po tulong ang dapat na ating ginagawa, kundi yung mismong ating kusang pagbangon at hindi lamang umaasa sa mga tulong na ito. Ang kusang pagbangon para tuluyang makaagapay din dun sa ating mga kababayan na nagiging biktima pa rin ng mga kalamidad na ito o nagiging yung nakikipag pa rin ngayon para tuluyang makabangon sa mga nasabing kalamidad.
Eto na po, makakausap po natin mga kaibigan si Governor Corazon Marañon. Ayan, unahin po natin. Magandang umaga po, Gov. Ayan, yan. Ayan, teka, dito po tayo, ma'am. Ma'am, dito po tayo. Yan. Yan. Mga kaibigan, ikinagakala ko po makasama na ngayon si Davao Oriental Governor Corazon Marañon. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga din, George. Gov, malaman ko po doon po sa mga tinura ng Pangulo. Ito po ba ay naisasagawa natin, patuloy na isinasagawa natin at ano pa po yung mga kailangan ng ating mga kababayan? Oo nga. As I said in my speech, 'di ba? Sinabi ko na lahat what we have done so far even in very short period of time. So ngayon, parang tinutugunan talaga ng mahal na presidente yung aming pangangailangan sa electric power, no? Kasi yun, kailangan na natin yan sa ating mga rehabilitation activities at saka if we are going to attract investors in the areas, we really need power. Alam po ninyo at talagang hands-on ang Pangulo, ma'am, at nagagalit siya kapag ang mga cabinet hindi nagtatrabaho. Pero so far, naging maganda naman ang resulta nito. At sa panig po ninyo sa buong probinsya ng Davao Oriental, ano po yung inyong mga marching orders para sa mga LGUs? Ganon yun. Kung anong ginagawa ng national at saka probinsya at saka dapat sasabayan nila, 'di ba? Kasi we are practicing convergence here, no? Kung what resources we have, the national and that of the national government, so they also have to complement our mga resources as well as our efforts. So parang we set actually the direction sa aming building back better, no? So yun. So yung ngayon ang aming talagang pagkakaabalahan is how to concretize our building back better agenda. Bukod po sa enerhiya, ma'am, ano pa po yung mga pangunahin nating concern? And of course, could you tell us about the infrastructure, the major centers na kinakailangan gawin natin sa lalong madaling panahon? Yeah, of course, kailangan talaga namin at I think I also expressed this to our President na because we have the longest highway, no? We have the longest coastline and we are part of the Tuna Highway. So a lot of our marine resources are being taken of course by some other areas or provinces, no? So sa amin siguro one industry that we hope we can get really support from the national government is really yung fish port complex, no? Kasi para sa ating mga mangingisda, no? So while we are also taking care of the farmers concerns, we should also take care those concerns of the fisher folks. Tama po yung binabanggit mo, ma'am. Longest coastline itong Davao Oriental at yung pong port na sinasabi ninyo, ano po ang sinabi na ng DPWH yan? Hindi DPWH ang dyan. It should be the DA. DA mismo sa under inyo. the Bureau of Fisheries. Mhm. So I tried to convey my yung concern with to Secretary Alcala. So sabi niya, sabi niya, hingin mo na kay Yeah. Presidente. Ayun. Sabi ng Presidente, so gawain mo na ang feasibility study. So we will evaluate. Nakita mo naman, napakabilis ng tugon ng Pangulo. Sorry. Ma'am, alam po ninyo, nung nangyari yung pananalasa ng Pablo, may mga lumutang na mga industriya at mga pagpapalakas ng livelihood dito. Ano-ano po ba ito, lalo na sa bahagi ng Davao Oriental? And I believe, nagkaroon na kayo dito, mga chili festival, parang mga ganon. Wala, yung mga chili production pa rin, no, na narinig mo na marami na rin nagkakapera, nakakabenepisyo doon sa aming chili, no? At saka yung mga sa driftwood, no, lalo na sa mga debris. So may mga furnitures na rin, mga crafts, no, that came out, no, as a result of all those debris that we have. So napakalaki talagang mga potential. And then there are also some investors who have come already to intimate their intention to, let's say, develop mga oil palm industry and cacao and some others, no, agri-based kasi kami. So nakikita ko na talagang this opens new windows for us, no, new windows of opportunities for us. So we'd like to
of this, so at least it can compensate for all the pains that we have gone through. So hopefully we'll be able to really rise from the devastation. Yun, maraming salamat po Ma'am Governor Corazon Marañon for being part of this at kasama kayo sa pagbangon. Any message ma'am, lalong-lalo na ipinagdiriwang ngayon ng EDSA, yung pagbangon na sinasabi ko, ito rin po yung ginagawa ng Davao Oriental. Yun na nga. So, parang there's really a striking similarity between EDSA and this Building Back Better after Pablo, after Agaton, no? Kasi this is a story of faith, of hope, of resiliency, and determination really to rise from the devastation. Pare-pareho. So, I'm greeting everybody on the occasion of this EDSA 28th anniversary. A happy EDSA anniversary. Maraming salamat po. Thank you. Thank you.